Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng reaction at commentary. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, ibinunyag ng kampo ni suspended Congressman Arnie Tevez na may mataas na opisyal ng Department of Justice o DOJ ang nagtatangkang manuhol sa isang suspect sa Digamo Slay na si Marvin Miranda. Sinabi ni Atty. Topacio na wala ng alas ang DOJ kaya nila ginagawa ito matapos isa-isang magsibaligtaran ang mga suspect na kanilang kinuha para idiin si Tevez bilang mastermind sa pagpaslang kay Governor Ruel Digamo. Samantala muli namang naglabas ng video itong si Tevez at hinamon itong si Rimulya na patunayan sa taong bayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Dagdag pang challenge ni Tevez kaya SOJ Boying na kapag hindi niya ito napatunayan, Talagang nagkahamulan sila, nalapagan ng ebidensya raw Patunayan daw nila. Tingnan natin guys kung anong mangyayari. ay dapat siyang mag-resign bilang DOJ Secretary. At kung mapatunayan ito ni Rimulya, uuwi na ng bansa itong si Congressman Arnulfo Tevez Jr. Hinahamon kita. Nagsabi ka, di ba, na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Ngayon, paano pag sinungaling yung sinabi mo? Resign ka. Kung totoo, uwi ako. Will you take my challenge? That's my challenge to you. Saksi ang buong bansa at ang buong mundo. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Yun ang magandang kung ang sinabi niya. Kumbaga hindi chismis, kumbaga sa kanya mismo talaga nanggaling yung salitang yun na dapat patunayan niya. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo at sino kaya ang mas papanigan ng taong bayan? Si Congressman Tevez ba o si SOJ Boying Rimulya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga Sa lahat ng di pa nakasubscribe dito kay ka-BBM News page guys, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. hindi pa nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Siniwalat ng Legal Counsel ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio nitong araw lamang ang umano'y tangkang panunuhol ng ilang opisyal ng Department of Justice sa isa sa mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa isang pahayag, sinabi ni Topacio na nakatanggap umano ng intelligence report ang kanilang kampo na may mataas na opisyal ng Justice Department ang nag-aalok ng magandang offer kay Marvin Miranda. Si Miranda, May suhulan parang nangyayari guys. mga kabombo, ay tinuturing na co-mastermind sa pamamaslang kay Governor Digamo. Siya ay dating bagman umano at aide nitong si Tevez at sinasabi rin na siya ang nag-recruit doon sa grupo na umano'y umatake sa gobernador noong 4 ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa kabilang banda ay si Tevez naman ay tinuturo bilang utak nga sa likod ng pagpaslang kay Digamo. Paliwanag pa ni Topacio na bine-verify naman nila ang naturang report ngunit nakakatiyak siya na galing ito sa mapagkakatiwalaan nilang source. Posible rin anya na desperado na ang mga opisyal ng Justice Department dahil sa sunod-sunod na pag-recant o pagbawi ng mga suspect doon sa kanilang mga naunang testimonya laban kay Tevez at laban din kay Miranda. Ito rin anya ang huling alas ng Department of Justice laban sa kanilang kliyente. Si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. naglabas muli ng isang video message patungkol dito humahamon kay Justice Secretary Crispin Rimulya na patunayan ito sa publiko ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Tevez, paano Mas maganda patunayan niya para magkaalaman kung sino nagsasabi talaga sa kanila ng totoo. Pero may deal siya yung hamon. Pag di niya napatunayan daw, dapat mag-resign daw si DOJ. siya ang sa 9-seater capacity na eroplano ang 13 pasahero na una nang tinukoy ni Rimulya.
Naungkat rin ng mamabatas ang paratang umano ni Remulla tungkol sa isang helicopter ni Teves na ginamit umanong getaway aircraft ng mga sospek na pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Tanong ni Teves, paano rin magkakasya ang 5 pasahero sa isang piloto sa 5-seater capacity na helicopter? Binigyan diin ng mamabatas na kinakailangang sagutin ni Remulla ng direkta sa publiko ang mga akusasyong ito. Narito at pakinggan natin ang buong pahayag ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Secretary Boying, bago ang hamon ko sa iyo, sinisingil ko yung sagot mo sa tanong ko. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na aeroplano? Isa pa, paano nagkasya ang 5 pasahero plus piloto sa isang 5-seater na helicopter? Tingin ko, obligasyon mo na sagutin ng diretsyo sa taong bayan yun. Dahil kung hindi, hearsay yun, or kung hindi man, outright sinungaling. Oh, ito, Secretary Boying, seryoso na to Hindi ako naka-sleeveless, nagdamit na ako ng matino para malaman ng lahat na formal ito na hamon Mga formal siyang naghahamon, guys. sa'yo. Hinahamon kita. Nagsabi ka, di ba, na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Ngayon, paano pag sinungaling yung sinabi mo? Resign ka. Kung totoo, uwi ako. Will you take my May deal siya. Kung sakali mapatunayan daw yung paratang saan niya, uuwi daw siya. Di ba? Malino na nanggaling saan yun, guys. challenge? That's my challenge to you. Saksi ang buong bansa at ang buong mundo. Yan ang buong pahayag ni Congressman Arnulfo Teves Jr. Ito na ho yung ating topic. Ito atin hong, alam nyo kasi masyadong sensitive po itong ating Vice President at saka sabihin, ito sila ho yung matataas na opisyal Ay ang akin hong tingin, lumalala or malala na yung hindi pagkakaunawaan, kaya nga sa ating title, Vice President Sara Duterte muling binanatan si Speaker Romualdez. Sabi ko nga, malala na, malalim na yung away. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Ilang beses ko naririnig to nare-review si Vice President Sara Duterte. Yung speech niya yan, guys, ilang beses ko lang narinig yan pagdating sa dulo ng mga nireakan ko. Hindi naman siya nakakasawang pakinggan. Nakakatuwa lang talaga. Alam mo, Apo, alam mo yan na Pag pinakinggan nyo siya ng buo, guys, may laman talaga yung tinutukoy niya rito. mahal kita. Meron pong statement na naman pinakawalan. Actually ngayon parang hindi pa gaano nagagamit kasi tagabi lang lumabas Baka mamaya ito maghapon ito marami maglalabasan dyan sa statement na yan. Meron pong muling inilabas na official statement si Vice President Sara Duterte. At yung kanyang sinasabi ay talagang kakaiba. Punong-puno ng mayroong siyang galit kay Speaker. If you noticed po noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo BBM. And kung nakikita ninyo sa mga footage, kapag merong rally, magkatabi kami. Minsan nagtatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka dahil there's a certain segment of the female population that is attracted to power and men in power. Diba, Governor Albano? So I told him na mag-ingat ka kasi
Madadagdagan ang mga anak mo kung hindi ka mag-ingat. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, mahal ko si Apo BBM. At ang dating pa ng paliwanag niya, parang may galit, at parang ni-describe yan. Wala siyang utang na loob, o parang baliwala yung lakas CND sa kanya. Kasi ang sinasabi niya, doon sa unang Speaker Martin Romualdez, wala daw kinalaman at hindi nakatulong at wala daw kinalaman sa kanya daw desisyon na siya tumakbo bilang Vice President. Wala daw hong kinalaman o hindi nakatulong si Speaker Martin Romualdez sa kanyang desisyon. Samantalang salita, wala siyang utang na loob sa taong yun. Kaya hindi niya dapat kailangan pasalamatan. Na siya tumakbong Vice Yun ay para sa akin lang naman guys ha. Ewan ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin sa inyo nun. Yung bagay, yung salitang yun. President. Sabi ni Sara Duterte, ang ating Vice President. Yun ho. At specific pa niya doon na si Senator Amy Marcos lang. Isa yun sa kanya na tumulong daw sa kanya at lumapit sa kanya para siya kaya ating tumakbong Vice President. Si Amy Marcos na pinsan, first cousin ni Martin Romualdez. Tapos sinabi pa niya, fake news, hindi raw totoo yung sinasabi ni Congressman Barsaga ng Cavite na si Romualdez, Speaker Romualdez, ay malakas na itulong kay Vice President Sara noong eleksyon. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.